Mayong gabi sa tanan. Bii. Karong gabi na I will be sharing with you on how to strengthen our faith in the Lord kung unsaon nato pagpalig-on sa atong pagtuo ngadto sa Dios. So it would be much appreciated if you brought your notebook and ball pens with you so that you could take it down. And this teaching is in reference sa atong gospel reading dadtong Domingo that is found in John chapter 20 verses 19 to 31 about kang Tomas ug sa iyahang maduha-duhaon nga pagtuo kang Jesus. We have to remember that faith is essential in our Christian life. Ang pagtuo usa kini ka importante nga butang sa atong Kristohanong pagkinabuhi. Without faith, it is impossible to please God. No? Kung walay pagtuo, dili mahimuot ang Dios ngani kanato. So turn with me to Hebrews chapter 11 verse 6. It says, walay makapahimuot sa Dios kun dili pinaagi sa pagtuo. Kay ang muduol sa Dios kinahanglan gayud motuo nga adunay Dios ug gantihan niya ang nangita kaniya. So in order for us to come closer to God, or for us to reach out to God, we need to have faith. Okay? Because without faith, dili mahimuot ang Ginoo kanato. So, basically, kitang mga Kristohanon, we need faith because it is faith that allows us to know Jesus. Pinaagi sa pagtuo, nakailata kang Ginoong Hesukristo. Okay? In our Saint Cyril class, no, we were told nga ang meaning sa theology is it's not only a study about God, but it's about God revealing Himself to us. No, ang Dios nagpadayag sa iyang kaugalingon kanato. Mauna nga nakailata sa Ginoo dili tungod sa atong kaugalingon nga pagpaningkamot, but sa sinugdanan pa lang, gipadayag na sa Diyos ang iyang kaugalingon nga ni kanato. And for us to respond to that revelation gikan sa Ginoo, we need to have faith. Muna magkinahanglan tagpagtuo aron nga makatubag ta sa maong pagpaila sa Diyos gani kanato. It is faith that sustains our covenant with God. Ang pagtuo maoy nag-allow nato nga magtuman ta sa atong mga panaad ngadto sa Ginoo. It is faith that we are able to experience miracles and wonders from God. Pinaagi sa atong pagtuo mao na makasinati ta og mga milagro ug mga katingalahang butang nga gikan sa Dios. Na experience nimo nga naayo ka, nasangkapan ka sa imong panginahanglan or unsa pa na nga mga milagro, ang bakol nakalakaw, ang patay nabuhi, ang buta nakakita, ang nayawaan na imong gawas nun, tungod na sa pagtuo. Maigsoon. And all of us have a measure of faith from the very beginning. Og sa sinugdanan pa lang, kitang tanan, gitagaan na ta sa Ginoo og sukdanan sa atong pagtuo. Turn with me to Romans chapter 12, verse 3. Roma 12, versikulo 3. Tungod sa grasya nga gihatag sa Dios kanako, sultihan ko kamong tanan nga dili kamo angay maghunahuna og labaw kay sa tinuod ninyong kahimtang, kun dili hunahunaon ninyo pag-ayo kun unsa ang inyong mga katakos sumala sa pagtuo nga gihatag sa Dios kaninyo. Okay? All of us ought to think, okay, according to the measure of faith that has been given to us. Okay? Mausa, kung si Bishop ay pasultiho na kung alang-alang ang imong pagtuo, ayaw na lang. Okay? That's what it means. No? But kitang tanan, gitagaan na taog sukdanan sa maong pagtuo. It is up to us now kung ato ba nang ipatubo or ipabilin lang gihapon sa maong sukdanan, okay? Kung giunsa paghatag sa Ginoo sa ato. Okay? Kung gihatag sa Ginoo nga ingana ra kadako, so, nara na nimo kung hangtod sa imong kinabuhi, kung ingana lang gyapon kadako imong pagtuo. Okay? Pero kung gusto nimo nga patubuon na nga ingana kadako, that's up to you. Again, kung alang-alang imong pagtuo,
Ayaw na lang. Okay? What it means is, mga igsoon, bisan og ana atong pagtuo or ana ra atong pagtuo, God can still work in us. Magapamuhat gyud pa ng ginaw sa ato. But we have to understand nga dili nato ma-experience ang katibuk-an sa Dios kung ing-ana ra nga atong pagtuo. Nasabtan? Okay? Mayon ka nga, siya giayo, Father. Giayo man pud ko sa Ginoo. Lagi, parehas ra kaayuhan kay na kay pagtuo, siya pod na ay pagtuo. Pero what will make your faith unique? Ikaw ug sa iya. Okay? Tungod kang iyang pagtuo, no? Is so like this nga ang kaayuhan nga iyang nadawat is not just sa usa ka aspeto sa iyang kinabuhi, but it's the entire aspect sa iyang kinabuhi. Pero ikaw kay ana ra man ang imong pagtuo, nakadawat kay po kaayuhan, but it's only up to a certain point. Okay? Of healing imong nadawat. Okay? I hope masabtan nato nga sometimes because we okay naman magamay madako. Yeah. Ingon bitaw ang Bible as little as a mustard seed. Ang mustard seed gi-compare lang na sa sukdanan sa atong pagtuo. No? Ang liso sa mustasa gi-compare na nga mao na inana ra kadako ang sukdanan. But even pag ingana pa, yes, it can still work, no? Sa Ginoo walay gitawag nga kanang original, type A, type B nga pagtuo, na class A, class B, ana ba? Factory defect. Wala ingana. There's no such thing as that kind of faith. Okay? But again, dili nato ma-experience ang fullness sa Ginoo. Okay? Kung dili nato padak-on ang atong pagtuo. So, how do we strengthen our faith? Kung saan nato pagpalig-on ang atong pagtuo? Aron ang atong pagtuo dili mahisama sa pagtuo ni Tomas. Number 1, by hearing, meditating, and applying the Word of God in our lives. Pinaagi sa pagpaminaw, sa pagpamalandong, o sa paggamit sa pulong sa Ginoo sa atong kinabuhi. Okay? Turn with me to Romans chapter 10, verse 17. Roma 10:17. Karon makaingon kita nga ang tao mutuo lang kang Kristo kung makadungog siya sa mensahe mahitungod kaniya. Og kining mensahe madungog lang kung adunay magtudlo niini. For faith comes by hearing, and hearing through the word of Christ. Okay? So ang pagtuo gikan sa pagpaminaw ug unsa man na atong gipaminaw, ang pulong sa Ginoo or pulong ni Kristo. Josue chapter 1 verse 8. Ayaw gayud kalimti ang basahon sa balaod. Kinahanglan nga tun-an mo kini adlaw ug gabii ug pagkinabuhi sumala sa tanang nahisulat diini ug magmauswagon ka. Okay? Study the book of law day and night. Mga igsoon, unsa maning basahon sa balaod nga gipasabot. This is what we call now the Bible. The teachings of the early fathers, the teachings of the apostles, and above all, the teachings of Jesus Christ. Mao ni atong pamalandungan adlaw og gabii. Og dili lang igo nga kutob lang ta mamalandong. Unsay giingon? Ikinabuhi daw nato. We have to apply it in our lives. Kay pinaagi sa atong pagkinabuhi niini, we will become successful. Amen? The Word of God strengthens our faith because the Word itself is Jesus. Ang pulong sa Ginoo magpalig-on sa atong pagtuo. Nganuman, kay ang pulong mismo mauna si Kristo. Di ba? John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Og ang pulong Dios. And in verse 14 nag-ingon, og ang pulong nahimong tao, og mipuyo uban kanato, and the Word became flesh and dwelt among us. Who is this Word that became flesh, ganahimong tao? Si Kristo. Subot pasabot, tanan nga gisulti ni Kristo nga ni kanato, ato ng pamalandungan, paminawon, ug ato ng ikinabuhi. Aron nga motubo ta diha sa pagtuo. That's why
it is important for us nga we come to church not only just to receive the sacrament of the body and blood. Okay? Timan ini, every part of the mass gikan sa sinugdanan hangtod sa katapusan, it is always about Jesus. Mahitungod na ang Kristo. There's no walay part sa misa matag Domingo nga atong gihimo nga it's about the bishop. It's about the acolyte, the music, the movement ministry, the ushers, o kinsa pa na diha. It's all about Jesus. Gikan sa processional hangtod sa recessional. That is about Jesus. Okay? Amen? So dili ka kaingon nga, uy, niabot na si Jesus kay nagwali na. Di po ka kaingon nga niabot na ang Ginoo kay mangalawat na ta. Okay? Well, it's true that our liturgy is divided into two, the liturgy of the Word and the liturgy of the Eucharist. Okay? The liturgy of the Word starts diya sa processional, kanang pagsulod, okay? Hangtod sa pagpaingon sa wali, no? And the prayers and the creed, it's part of the liturgy of the Word. And then pag-abot sa liturgy of the Eucharist, no? Mingon ang pare, ang Ginoo manaka ninyo, manausab kanimo, ibayon yung kasing-kasing. That's the liturgy of the Eucharist until the recessional, pagpanggawas. So kanang tanan, it all talks about Jesus. Okay? Mauna mga igsuon nga dili nato ihikaw atong kaugalingon nga dili kita makapamati sa pulong sa Ginoo. No? When we are in the church, mauna nga gi-encourage gid ang tanan nga pag during ganis sa homily, no? Okay? Inanglan maminaw gid ta. Nganuman because Jesus Himself is speaking kanato. Si Kristo mismo mo nakigsulti kanatong tanan and He has a message for you and me. Na asay mensahe para nimo o para nako. And sometimes you do not hear that message tungod kay yes, you are physically present but you are spiritually absent. Okay? Pero ang imong spirito wala diha. Physically naa ka. Okay? And it's not just limited sa pagpaminaw sa mga wali, but even in our own time, ato mga personal nga mga oras, mag-ampot ta, sadya mag-ampot ta, no? We meditate the Word of God, mamalandong ta sa pulong sa Ginoo, no? Magbasa ta, manang nga, gi-encourage gyapon ang tanan nga magbasa kita sa pulong sa Ginoo. Dili tungod kay mahadlok ka nga maimperno o maunsa pa na dinha. No? You read the Word of God, mamalandong ka sa pulong sa Ginoo, not for any particular reason, but for only one reason. It is for you to grow in your faith in the Lord. Aron nga motubo ka diya sa imong pagtuo sa Dios. Okay? Ikaduha nga pamaagi aron malig-on ang atong pagtuo. Through the sacraments of the church. Pinaagi sa mga sakramento sa simbahan, malig-on ang atong pagtuo. Remember this, kita sa Charismatic Episcopal Church, we are a sacramental, liturgical, evangelical, charismatic church. Okay? When you say sacramental, liturgical, meaning we believe on the 7 sacraments that Jesus left for His church, okay, namely baptism, confirmation, penance, unction, matrimony, Eucharist, and holy orders. Anong 7? Dito ta sa 7 ka sakramento, nagibili ni Kristo og kining 7 ka sakramento, mao kini ang tinubdan sa grasya sa Ginoo. Okay? For those who do not know, the sacraments are the visible signs of the invisible grace of God. Ang mga sakramento mauni ang makita nga timaan sa dili makita nga grasya sa Dios. Okay? Meaning, we cannot literally see the grace of God. Walay, miski isa nato nga nakakita nga, uy, nakita na nako ang grasya sa Ginoo. Asa? No, walay nakakita nato, kumingot nga, mga ita grasya sa Ginoo, dili nato na makita. Okay? But there are visible means to experience that grace. Bisag di nato makita ang maong grasya sa Ginoo,
pero naay mga makita nga mga pamaagi aron nga atong masinati ng maong grasya sa Ginoo. Ug mauna ang sakramento. Okay? Let me give you an example. Baptism, bunyag. Okay? Ano man nga importante gid nga bunyagan ang tao? No? Ano man nga crucial kini nga part sa kinabuhi sa usa ka bata, no, for the rest of their life. Okay? Ngano man tungod kay this is the fulfillment sa giingon sa John chapter 3 verse 3, no, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Kining gisulti ni Kristo nga born again is to be born in water and in spirit. Okay? That is why manang mingon ang simbahan nga born again is not a religion. No? To be born again is to be baptized. Mabautismuhan ka. Okay? Dili po nang being born again is not also kanang mag-altar call o niya akong gidawat si Kristo. No, that's not being born again. That's just a confession that you yourself, okay, receive and believe on Jesus Christ as your Lord and Savior. Actually, that falls on the sacrament of confirmation sa sakramento na sa konfirmasyon. Okay? But before everything else, the sacrament of baptism. So, question, unsaon pagka-born again in water and in spirit? Klaro na kay gisulti sa Biblia, in water. Mauna nga pagbunyagan ka, bubuan jud kag tubig. Tungod kay the pouring of this water on your head or ilublob ka diha sa tubig, it signifies that you are now a new creation. Nagpang-ila ni or nagpakita ni nga bag-o ka ng binuhat as said in 2 Corinthians 5:17. Okay? Kay iya na ka ni Kristo, so bag-o na kang binuhat. Okay? Mao na nga ang bunyagan, after ni mabunyagan, pasulobo na og puti nga sanina to signify nga siya, iya na ni Kristo, kining tawhanan ni. Okay? So, tubig ang imong makita, but the grace of God, okay, is there. Okay? Dili nimo makita ang transformation sa sulod nga nausab na siya, nahimo na siyang Kristohanon. You cannot see that. All you can see is ang sa kabata gibubuan og tubig sa pare. Maura na. Same with the sacrament of the Eucharist, di ba? We believe that it is the body, the literal body and blood of Christ, but all we see ostiara ug bino na mapalit mo sa merkado. So, where's the grace in that? I don't know. But we all believe that it is the actual body and blood of Christ. Amen? Same with the sacrament of confession. Asa man ang grasya sa Ginoo nga mopasaylo sa nimo? No. Kana imong giduol sa kumpisal. Kinsa imong giduol sa kumpisal? Ang pari. Unsay gisulti sa pari? Gipasaylo ko ikaw. Wala ningon ang pari nga gipasaylo ka sa Ginoo daw. No? Now the priest, acts in persona Christi, in the person of Christ. So siya na ang nag-stand, ang pari nga tinugahan sa Ginoo sa otoridad sa simbahan. Siya na mo stand as Christ karon og musulti sa ato. Aron sa may purpose aning tanan. Aron nga ma-experience nato si Kristo using our five senses. Makita, madungog, mahikap, masimutan, matilawan. Okay? Mauna ang sakramento mga igsoon. Ang makita nga timaan sa dili makita nga grasya sa Ginoo. Okay? Parehas sa akong gingon itong Sunday nga ang hangin dili nato makita. Pero kahibaw ta nga nay hangin kay nganuman naglihok ang mga kahoy, ang dahon nilihok. Okay? Og mabati nato sa atong panit mismo nga naagi hangin, no? Although di nato makita nga naay hangin. No? But we can feel that there is a wind. The more we partake the sacraments, the more we experience God. The more nga mo ambit o mudawat ta sa mga sakramento sa simbahan, the more nga masinati nato ang Ginoo. Okay? And this is a very difficult teaching, especially kanato nga hangtod karon wa pa naka-get over sa atong pagka-evangelical mindset gikan pa kaniadto.
Kung dili nato ni dawaton nga kamatuoran, man maglisod gid kag tugkad nga unsaon kani. Para kana pa lang daang kumpisal, lisod kina tugkaron sa mga tawo nga ano mo agi pa man kog pare gid nga diretso lang kos Ginoo. What we do not understand nga kanang mga sakramento naa diya ang ginapangayo nato sa Ginoo sa matag adlaw unsa man ang iyang grasya. Di ba? Mag-ampo bitang nga itag grasya sa Ginoo. Di ba, Lord, salamat, pinaagi sa imong grasya. Tagai ko grasya, Lord, grasyahi ko. Sige, taglitok anang grasyahi ko, Lord, grasyahi ko, pero dili ta agduol sa sakramento. Okay? That's why, labi na kita nga sa CEC, we should not reject this. Pilion lang nato sa tadapit nga part mo uyon. It's not like that. Dili na mo ang pasabot sa being in communion with the CEC and with God. No? We have to adhere to the teachings of the church because this is what, okay? This is not just the teaching of the CEC alone, but kini nga mga pagtulunan gikan pa ni sa mga apostoles o sa mga katigulangan diha sa pagtuo nga naguna pa nato nga gipasa-pasa gikan sa usa ka henerasyon hangtod sa lain na pod ug hangtod karon sa atong panahon. And our experience of God through the sacraments strengthens our faith that there is indeed a God that works in our lives through these things. Og pinaagi sa atong kasinatian sa mga sakramento, okay? Makaingon kita nga naagiday Dios nga nagapangmuhat sa atong kinabuhi. Okay? O nagapamuhat ni ining tanan. Manang ikaw, wala pa ka nabunyagi, pabunyag na. Ay naglangay. Wala pa ka nakumpirmahe, pagpakumpirma na. Wala pa ka nakasal, pagpakasal na. Wala pa ka nakakumpisal, pangumpisal na. No? Kung masakit ka, patawag dayon sa mga lidere sa simbahan. Kaya naman tayo gitawag nga sacrament of the anointing of the sick. Because again, we want grace from God and we can find this grace pinaagi sa sakramento. O ang ikatulo, o katapusan nga pamaagi nga malig-on ang atong pagtuo sa Ginoo. Number 3, practice your faith in everything you do. Okay? Practice your faith in everything you do. Okay? Gamita ang imong pagtuo sa bisan unsa nimong buhaton. We have all heard the saying, practice makes perfect. Tanan ta nakadungog na tada ng sugilanon or kanang saying nga nag-ingon nga practice makes perfect. The same principle applies to our faith. If we do not put it into practice, it will not grow. Kung dili nato praktiso ng atong pagtuo, dili gina mo tubo nga maong pagtuo. Okay? Sama na sa gingon ni Bishop nga ang ato daw pagtuo mura na og muscle. Kung dili nimo na i-exercise ng muscle, kuan gina siya, gamay gina siya nga muscle. Pero ang tao nga magsigi og exercise sa iyang mga muscles, po nang mangdagko, mangburot na ilang mga bukton. Okay? Ilang mga muscles sa ilang lawas ngano man. Kay tungod kay sige man og exercise, mao gyapon ang atong pagtuo. Kung dili nimo na sige gamiton, imo lang na ipakatulog pirmi, ayo pag-expect nga motubo na. Nasabtan? Okay? So how do we practice our faith? Okay? How do we practice our faith? Unsa mo na to paggamit sa atong pagtuo? Number 1, confessing the word of God. Pinaagi sa pagsugid sa pulong sa Ginoo. Okay? Some of us magsalig lang ta nga nanatay pagtuo. Pero dili na enough. Kinahanglan nga ibutang nato na sa lihok kay unsay giingon ni Santiago, ang pagtuo nga walay buhat unsa man? Patay. Faith without works is dead. Confessing the word of God. Turn with me to Proverbs 18:21. Panultihon, kapitulo 18, bersikulo 21. Ang imong ipanulti makaluwas sa kinabuhi o makamatay. Busa kun istoryador ka, pagmatngon kay anihon mo ang bunga sa imong gipamulong.
Life and death are in the power of the tongue. Take note, life and death, kinabuhi o kamatayon, panalangin o tunglo, naa sa atong dila. Question. Okay? Gamiton ba nato ang atong dila sa pagsulti sa pulong sa Ginoo? Okay? Timan ni ingon diri nga kung istoryador ka, kung yaw-yawan di ka, mahidi ka nakapuyo, nagkibot na imong baba, pagbantay kay kung unsay mo gawas ana, anihon nimo na. So imagine this, kung sige ka og sulti sa pulong sa Ginoo, unsay imong anihon, maayo o dili? Maayo. So kanang imong pagka yaw-yawan, pwede din na magamit di ay nimo nga mahimaya ang Ginoo sa imo? Yes. Pwede nimo magamit pinaagi sa pagsugid sa pulong sa Ginoo. Amen? Ignay mo tapad, pagsugid sa pulong sa Ginoo. Okay? Kaya naman yung mga tao nga, bisag kung saan ni magbadlong, di gid na makaundang o kibot ng babaan na. Di gid mo tabian gid. Matay, murag, ikaw nalay katulgon, di gid kaundang, di pa mahutdan yung istorya sa imo. No? Murag ikaw nalay gilaay ba? Pero di gyud kaundang. Pero gamita gani na nga abilidad. Kung ingana pang atong abilidad mga Kristohanon, nga kada taod-taod sige tagsugid sa pulong sa Ginoo, ay grabing ani nato og maayong mga butang. Oh? Confess. Wala nag-ingon nga post the word of God. Confess. Mga batanon karon dali na kay wingig sa mga sitwasyon. Post dayon. Abtik kayo. Pagawas tayo sa gibati dayon. Dali ra kay tamkan. Maigsoon di man na dunggon sa Ginoo na. Ang nakadungog ana, ang kalara po nakakita sa imong post. So ang tanan nga himaya paingon sa iya dili paingon sa Ginoo. Di mangutana ko ninyo, be, how many times do you confess the word of God sa isa ka adlaw? Many times. Okay? Talagsa lang. Kung makadumdum lang. Or worse, wala gyud. Kaya nga naman, mas focus pa ta nga mas dali pa nato ilitog ang negatibo kumpara sa maayo. Okay? We have to accept that nga maunay kahuyangon natong mga tao na mas dali pa nato mabungad sa atong mga baba ang mga dili maayo o mga negatibo nga mga butang kaysa mga butang nga makapahimuot sa Ginoo. Okay? That's why, confess the word of God. Nakay sakit, confess the word of God. Lord, sulti ka sa imong pulong nga pinaagi sa imong mga labod, imo kong giayo. No? Nakay panginahanglan, Lord, nagsulti ka sa imong pulong that you will supply all my needs according to your riches and glory in Christ Jesus. Nakulbaan ka, nahadlok ka, Lord, you said in your word nga dili nimo pakaulawan ang tanan nga nahigugma kanimo. Okay? So, confess. Okay? Very iconic nga line sa atong obispo. Confession brings possession. Kung sige kag sugid, imo ginang madawat. So, prinsipyo sa Biblia, okay? Tanan nimong gisugid, ang bunga ana imo nang maangkon. So, alang-alang siyempre dito ta sa dili maayong bunga mangandoy. Siyempre dili gyud. Pangandoyon gid nato ang maayo nga sangputanan sa atong dila. So, in order for us to do that, if you really want, the blessing of God, but at the same time, ang imo pong pagtuo, mutubo pod. Kay mutubo gina imong pagtuo. Kay the next time na pod, nga nanapoy mga sitwasyon sa imong kinabuhi, ang imong baba, mulihok na lang nagkalit nga siyara. Dili na ka mag-struggle og sugid sa pulong sa Ginoo. Ngano man, kay naanad naman. Okay? Sama sa muscle ba? The next time nga mag-exercise, pagsugod nimo og exercise, manakit gina, mamuypoy ng tanan nimong lawas. But the next time, makuha-kuhaan na siya ang pagpamuypoy, panakit, o makasugakod, makalahutay ka na. Ngano man, kay naanad na ka.
The same with the confessing of the word of God. Dili na lisod sa imuha, dili na ka malimot dayon ana. Ngano man kay maanad naman ka. So we have to use our tongue for good, for the glory of God. Gamito nato ang atong baba, ang atong dila para sa kahimayaan sa Ginoo. Dili nato gamiton para magbagotbot sa Ginoo sa atong mga problema. Kay dili interesado ang Ginoo ana. God is interested in your faith. Gusto sa Ginoo ang imong pagtuo. Kay nganong dili interesado ang Ginoo sa atong mga problema? Dili tungod kay wa say makialam nato, because God knows nga moabot na sa imong kinabuhi. Nasayod na siya ana. Ang gusto nga makita sa Ginoo nga unsaon nimo na pagbuntog ng mga sitwasyon o problema gamit ang imong pagtuo pinaagi sa pagsugid sa iyang pulong. Mo nay gusto makita sa Ginoo. Okay? Di siya ganahan na ng tao nga sige lang magpaluoy-luoy sa iyang kaugalingon. Gusto sa Ginoo nga makita ta niya nga atong gibuntog ang mga sitwasyon sa atong kinabuhi pinaagi sa iyang pulong. Kay ngano man, kay kanang kadaugan nato, gisaad na pod na niya nato. All we have to do is to claim that victory from Christ. Diba ingon si St. Paul, we are more than conquerors. Labaw pa ta sa mananaog. Ambot unsay labaw pa sa mananaog. Basta ako kontento na ko nga madaugon ko. Kana palang daan. Pero ningon pag si San Pablo nga labaw pa daw ta ana. So, mas nindot pagiday na. And all we have to do is do our part. Just confess the word of God. How do we practice our faith? Ikaduha, your life itself must be an example of faith. Ang imong kinabuhi mismo, mahimo nga ihimplo sa pagtuo. But pasabot nga diya mismo sa imong kinabuhi, makita nga naa kay pagtuo. Okay? Faith can be practiced by living a faithful life to God through your relationship with Him. Ang atong pagtuo, ato ning magamit, pinaagi sa pagpuyo o matinud-anon nga pagkinabuhi, ngadto sa Dios, pinaagi sa atong relasyon kaniya. How do we become faithful to God? No? We pray, we go to Mass, we partake the sacraments, we love our neighbors, no? We fulfill the commandments of God. Mao na ibot pasabot nga magmatinod-anon ta sa Ginoo. Sa atong relasyon niya, pinaagi sa atong relasyon niya. The number of times you pray to God, kung ikapila ka mag-ampo sa Ginoo, ang kalawmon sa imong prayer life, how frequently you go to the sacraments and partake them, kung pila ka beses ka nga magdawat sa mga sakramento sa Ginoo, ang imong paghigugma nimo sa imong isigkataw, how fast you can forgive others who have wronged you, kung unsa ka kadali nga mopasaylo sa imong isigkataw nga nakasala batok nimo, ug uban pa, kining mga butanga mao ni ang timaan sa usa ka lig-on nga pagtuo ngadto sa Dios. Amen? Okay? So, mauna nga, dili lang igo nga madungog ta nga nagko-confess kas pulong sa Ginoo, no? But ato na mismo ang atong tibuok kinabuhi, tanan nga aspeto sa atong kinabuhi, atong ipakita nga naa tay pagtuo sa Dios. Kana palang daan pagpasaylo sa imong isigkatawo nga nakasala nimo. Bisan pag na-achieve nimo, kadagan ka mag-ampo, love imong prayer life, at sakramento permi, simba permi. Okay? Pagigugma sa imong isigkataw, ga-struggle ka. Pagpasaylo sa samot, kuan pa, butlog pa sa zero. No? Wala gyud. Okay? Kung kana palang area daan, bagsak ka na, nagpakita na nga huyang ang imong pagtuo sa Ginoo. O dako ang tendency nga magduha-duha na hinuon ka. Kana palang daan dili pagpasaylo, nagduha-duha man ka na sa Ginoo. Nga tinuod bagay ka tong ingon ni Kristo. Nga pagpasaylo aron kamo pasayloon. No? Mga igsoon, anything that we do that contradicts God's commandments and His word
that is doubt already. May igsoon tanan natong himuon nga dili uyon og batok sa sugo og sa pulong sa Ginoo. Pagduha-duha ang tawag ana, imong gidudahan ang Ginoo. Okay? So, again, practice our faith. Live an example of that faith. Pakita nato sa atong kinabuhi, no? Dili lang kay bisan sa akong gingon atong Sunday, bisan pag-gaampo ka kada adlaw, gasimba, partake sakramento, pwede nimo nang himuong tanan, wa kay pagtuo. Okay? Mailad nimo ang tao, pero di nimo mailad ang Ginoo. Ngano man? Kay kung himuon nimo na nga walay pagtuo, di na dawaton sa Ginoo. Klaro ka sa atong gibasa ganina. Okay? Dili mahimuot ang Ginoo kung wala tay pagtuo. Kay kinahanglan daw nga kung muduol ta sa Ginoo, dapat muduol ta nga naay tay pagtuo aron madawat nato ang atong pangayoon sa iya. Okay? Remember the story in the gospel reading about the bleeding woman? Katong nagdugo ang babae for 12 years. Okay? Bisan tuod nga inadto ang sitwasyon, pero sa kadaghan sa tao, nganong siya man ang gi-recognize sa Ginoo, nganong siya man ang napansin sa Ginoo tungod sa iyang pagtuo. Okay? Wala ta kabalo katong mga tao dito nabato sila pagtuo, wala, pero ang iyang pagtuo kay pinasahi. Okay? Gusto ta nga I would never forget this. Usa sa mga wali ni Father Azul, ingon siya nga, we want to stop God. Okay? Stop Him with your faith. Dili ingon nga, paundangon nato ang Ginoo. Kana bang, mismo ang Ginoo ba muhunong sa iyang gihimo ba? Kana bang, aron nga mo, lingi lang nato, mupansin nato, pinaagi sa atong pagtuo. No? We want to move God with our faith, with your faith. Okay? Sa atong panahon karon nga wherein daghan na kaayo ang mga tinuuhan, daghan na kaayo ang mga nagkalain-lain nga mga pagtulunan niini nga kalibutan. Question, naapektuhan ba ang atong pagtuo? Okay? Some of you will say no, some of you will say yes. And both are true. Kanang duha may tinuod. Okay? Usahay mismo gani sa atong mga kaugalingon nga mga prinsipyo sa kinabuhi, no? Puros kalibutanon, no? Dili ta mo abide sa prinsipyo nga gitudlo sa Ginoo nato, no? Dagan pa kay tag mga prinsipyo nga hangtod karon nga atong gibarugan ug atong gipaglaban nga mao gini ang insakto kay ako ni. Okay? Ang question, asa may sakto, imuha o sa Ginoo? Sa Ginoo gyud. Okay? Mao na nga tanawan ninyo atong nasod. Tanawan ng mga senador nga batok sa gitawag nato nga same-sex marriage, divorce, ug uban pa. Okay? Question, kung wala na nalig-on nilang pagtuo sa Ginoo, mao baka na ilang baruganan? Dili na mao. Okay? Nganong naa may mga tao paghihapon nga nagpabilin nga batok ni anang mga butanga, dili tungod kay di sila ganahan sa mga tao nga gahibo ana, no. Tungod kay nasayod sila nga kini mga butanga sukwahi sa prinsipyo sa Ginoo. Amen. Mao na nga kitapod, no? Sa atong mga prinsipyo, makita mo reflect diha kung unsa nga klase nga pagtuo ang nasa ato. No? Muna kung ang imong prinsipyo nimo sukwahi pa na og baluktot pa na, ayaw na pagpadayon ana, usaba na gamitang prinsipyos Ginoo. Okay? Tungod kay ang pagtuo gihatag man sa Ginoo sa ato, but pasabot nga gasa day nigikan sa Ginoo. Since faith is given to us by God, meaning it is a gift from Him. So, another question, what do we do with gifts? Kung sa may atong angahimuon sa mga gasa,
No? Kung makadawat tag regalo or gasa, unsa may atong himuon ana? We take care of them, ang labaw sa tanan, gamito nato. Diba? Kung tagaan tag regalo sa ato isig kataw, alangan man imura ng tanawaon. Dili, ato ginang ampingan, kay hinatag man na sa ato, ug ato ginang gamiton. Same gyapon kung ang ato ding pagtuo, gasa din gikan sa Dios kay hinatag man niya sa ato, but pasabot nga ato puning ampingan, pinaagi sa pagpatubo ani, ug ato ning gamiton. Amen? Ignay mo tapad, gamita ang imong pagtuo. Gamita ang imong pagtuo. Diba? Kay gasa man ang gikan sa Ginoo. That comes from God. Okay? So let us use the gift of faith that is in us. Gamiton nato ni nga gasa. By using this gift, we will get to know more about God. Pinaagi sa paggamit nato nining maong gasa, mas makaila pata sa Ginoo. Aside from that, we will also be able to experience His miracles and wonders. Aside nga mas makaila pata sa Ginoo, maka-experience pod ta mismo sa iyang mga milagro ug sa iyang mga pagpamuhat. That's why many Christians karon nga panahon they question nga, dugay na kong Kristohanon, dugay na kong gasimba, dugay na kong gatuon, dugay na kong gaampo, pero hangtod karon meski isa ka milagro sa Ginoo wa pagid ko na experience. Nganong ka na? Is it because God is defective? Tungod ba kay palyado ang Ginoo? Or ang imo hinuong pagtuo maoy palyado kay wa man mitubo? Walang siguro nimo nabantayi nga naka-experience gyapon ka. Pero di kay ka matagbaw ana nganuman tungod kay di nimo ma-experience ang fullness. Okay? Mao na ang atong pangitaon, mao na atong paningkamutan nga masinati nato sa atong pagkinabuhi. Ang fullness, ang katibuk-an sa Ginoo kana mo'y atong panganduyon nga atong ma-experience dili lang nang tigi-tigi lang. Kay ang Ginoo gusto kay mohatag sa ato sa tanan, but only if we come to Him in faith. Okay? May tabo lang na kung moduol ta niya uban ang atong pagtuo. Ug kanang pagtuo nga dili basta-basta lang nga pagtuo nga dali ra mawingig, kundi pagtuo nga lig-on. Okay? And above all, it will assure us that He is indeed alive and with us. Pinaagi sa atong paggamit nato sa atong pagtuo, makasiguro kita nga ang Ginoo tinuod giday nga buhi og nag-uban nganhi kanato. Okay? Kay kung ang Ginoo wala pa lang nabuhi, unsay pulos aning atong pagtuo? Diba? Walay kapuslanan. Pero tungod kay buhi man ang Ginoo nga atong gialagaran, mao na ang atong pagtuo padayon nga nahimo nga adunay kapuslanan tungod kay nasayod kita nga dili ni kawang ang tanan. No, sa gingon ni San Pablo nga ang tanan natong gihimo dili kawang ngadto sa Dios. Our labor in the Lord is not in vain. 1 Corinthians chapter 15 verse 58. Dili nakawang tanan kay buhi man ang Ginoo atong ilagaran. Mao na mga igsoon, mutubo ta diha sa pagtuo, dili ta parehas ni Tomas. No, ignaym ta pa dili ka parehas ni Tomas. No, di ka parehas ni Tomas nga ay muglaga-laga diha. Ay ara ko mutuo kung makita ginako ang mga bangag sa nagian sa lansang sa iyang kamot ug samad sa iyang kilid. Kay ang gusto gud ni Tomas gud kay nganong katubi tayang gisulti? Kay ang gusto ni Tomas nga pag makita niya ang Ginoo ba? Kay siyempre bangag bi ang duha kamot ni Kristo. Yan siguro isulod iyang tudlo bangag-bangag. Isulod iyang tudlo dito. Kay tan-awon siguro na kung mulahos bagid ang iyang tudlo, no? Or dili. Pero bisan sa kabus sa pagtuo ni Tomas, okay? Pero tungod sa kaluoy sa Ginoo, nialaw ang Ginoo kang Tomas nga bakit-on siya gamit ang standard ni Tomas, no? Mao na ang mga igsuon nga di na ta maghulat pa nga moingon pud maabot ta sa atong kinabuhi nga Lord kung
Kung moabot lang gid Ginoo ang bugas gid kanang literal nga bugas gid Lord, dili tong tag 20 pesos nga bugas Ginoo. Katong mahalon nga bugas Ginoo, kung moabot lang gid sa akong atubangan, motuo gidayon ko nimo. Magulat pa batang ay ngana? Dili daw eh. Ayaw na. Isip mga Kristohanan, unsay ingon ni Kristo, bulahan kadtong mituo bisan wala sila makakita kanako. Blessed are those who believe in me, yet they do not see me. No? Bulahan daw ta kung mutuo ta sa Ginoo bisag wa ta nakakita niya. Okay? You want to be blessed? Believe in God. Trust in God. Have faith in God. Okay? Na nag-testimony ba atong Sunday? Okay. After daw sa healing natong Domingo, ni bantayan daw niya nga ni gamay ang bukol sa iyang liog. Okay? And we were talking about faith last Sunday, di ba? We were talking about faith. And after the healing na gihimo namo ni Father Amy, okay? Nag-testify sila nga ang maong bukol nga nasa left side sa ilang liog ni shrink. I don't know yun sa pag-shrink, but God knows because that's His work. Trabaho na sa Ginoo. Di na ta mangusisa ana. Okay? We'll not even take the glory and the credit for that. That is God's work. That is not human work. Kay walay buhat sa tao nga sukad nga nakapagamay og bukol pinaagi sa pagkabanggiita ni Mr. Juan de la Cruz. That is God's work. Ug nahimo na posible nga naman. Because I believe nga katong tawhana to came on that Sunday with faith nga maulian siya. Okay? Di pa man totally healed, no? Okay, napa man gihapon, but ni shrink, ni gamay. Okay? So, question, defective bang iyang pagtuo kay wala man na totally healed? Dili. That is God's work. And maybe God is doing something sa kinabuhi anang tawhana. Aron ka ng tawhana mas mapalig-on pagyod sa iyang pagtuo ngadto sa Dios pinaagi sa pagpa-experience kaniya sa maong milagro nga iyang nadawat atong Domingo. Mga maigsoon. When we come to church every Wednesday, every Sunday, always come with an expectant faith. Always anhigita nga naatay pagtuo that God will do something for us after we leave the church. Or even naapata diri sa simbahan, God is already doing something. Dapat natay klase nga ingana nga pagtuo ba? Nga manguli ta sa atong tagsa kabalay nga dili ta manguli nga pildero. Kung dili mo uli ta sa balay nga pag uli nato, we will expect blessing, answered prayers, miracles, no? Mo na atong dapat pagtuo. Okay? Di kay manguli, manggawas sa dire, ni mingon ta, hay, maura gyapon kinabuhi, pagyapon ng sulbad. Dili dapat ingana ang attitude sa usa ka Kristohanon kay parehas mo batasan ni Tomas. No? Every time we come to church, whether nag-practice mo sa inyong ministry, nag-Bible study, nag-youth fellowship, nag-midweek, nabaw sa tanan, nagsimba sa Domingo, always come with faith nga ang Ginoo will do something, will work out something in your life. Mao nang pagtuo nato sa ginasulti pa ni Bishop, laway ray punan, no? Sige lang tag-confess. No? Bahalag pag-uli nimo, wa pagyapon confess. No? Continue that faith. Fight the good fight of faith. Sa giingon pa ni San Pablo kang Timoteo, no? Fight the good fight of faith. Magpadayon ta pagpakigbugno sa maayong bugno sa pagtuo. Because that is not for God, para na sa ato. No? Ang makabenepisyo ana dili ang Ginoo, kita. No? So if we really want to experience, if we really kung sa salida pa na kung gusto nato og 3D
nga salida, no? Kinahanglan nga mo gasto pud ta aron makakita ta og 3D nga salida. Gasto tag mahal-mahal. Pero kung nakontinto lang ka na itong karat-karat, okay ra, kay maura man ang imong kukuan. Kay mingon raman ka nga, mahala na lang, mahalag dili tinaw, basta ako, kita lang ko. Di ba natay attitude nga na? Bahala na Lord. Sa kuan. Sa Kristohanong kinabuhi. Okay? Kung gusto kita, if you really want to experience the best of the best nga nagikan sa Ginoo, patubuan na ang imong pagtuo. Okay? Patubuan na imong pagtuo aron nga ikaw mismo makaingon gid ka sama ni Tomas, my Lord and my God. Ginoo ko, Diyos ko. Thomas was able to acknowledge that it was Jesus. Okay? Kay ang iyang pagtuo nga maduha-duhaon na wagtang man ug nakaila din siya, my Lord and my God. Mao na mga igsoon, if you want that from God, have your faith strengthened, paligon. Amen? Announcement.